Minsan mo na bang naisip na ang dali sana ng buhay kung pwede lang gumawa ng sariling mga lapad na pera? I-copy-paste, i-photocopy o i-reproduce ang mga ito? Siguro sir, pag legal po. Ay, oo naman, syempre. Maganda po yung lumaban ng parehas. September 2024 nang makilala ng negosyanteng si alias Cedric ang isang Briton na nirekomenda ng kanyang kaibigan. Naghahanap kasi kami ng investors, yung company ko. May kilala siya or somebody pointed him to this guy. Tapos willing daw mag-invest sa Filipino companies. Sa kagustuhang lumago ang kumpanya, sinubukan daw ni Cedric na makipagkita sa dayuhan. Pero representative daw muna ang makikipagkita sa kanya. So, meron na kaming communication. Doon na nag-umpisa na magsaset ng meetings between yung representative daw nung first person. Kaya si Cedric, napakagat naman at nag-meet na sila ng representative ng French National sa isang hotel sa Metro Manila. Sa unang meeting, nakilala ni Cedric ang isang Cameroon national na nagpakilalang si Mr. Adams. Matapos ang kaunting kwentuhan tungkol sa kumpanya ni Cedric, good news daw, mag-i-invest na raw sila. I was expecting hingi siya ng SEC certification, business permit, any information regarding kung saan namin idadalhin yung investment nila and stuff like that. Pero hindi daw ito naisipang hingin ni na Mr. Adams. Agad daw na naglabas ng letter of understanding ang representative ng investor. Doon na nila more or less sinasabi na, yung rate ng loan is gonna be 3.5% for 20 years. So that's another red flag. Ang baba. Para makumpirma ang kutob ni Cedric na tila may kahinakinala sa offer nila Mr. Adams, nakipagkita ulit sila Cedric sa kanila. After yung first meeting, eventually they set a second meeting. We set ng 30th ng September. And this is with Mr. White. Inaya sila ni Mr. White na umakyat sa hotel room kung saan daw ibibigay ang investment money. Pagpasok ng kwarto, may itinurong maleta sa kanila. Naglalaman daw ito ng maraming pera. Dito na dumami ang mga tanong sa isip ni Cedric. First, kung paano nila pinapasok yung pera. Let's say, 2 in each na bills na magkadikit daw. So habang magkadikit yun, so there's a bunch of them naka-box. Maya-maya pa, nagsimula na raw si Mr. White na mag-demo kung paano siya nakakapag-duplicate ng pera. Nagbigay umano si Mr. White ng 100 euros o mahigit 6,000 pesos kapalit ng 10,000 pesos ni Cedric na gagamitin sa demo. Hinugasan na niya. So, dahan-dahan niya pinipeel off. Tapos, kunyari, gagawin. Tapos, pinakita pa niya sa amin na may stamp nga. Tapos, ginano niya nung powder. Nung tinanggal niya ng gano'n, kuha siya ng dryer. Dry siyang gano'n. Sabi niya, yan, okay na yung bills. You could actually use that. Matapos ang mga nakita sa meeting, nagpasya na si Cedric na lumapit sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, Anti-Organized Crime Unit o CIDG AOCU para isumbong ang mga dayuhan. I want them to be called. Ako pupunta mag-isa. October 14, 2024, nagkasana ng entrapment operation ang PNP CIDG AOCU kasama ang resibo. Nakipagkita si Cedric kanila Mr. Adams at Mr. White sa isang hotel sa Makati City. Pero lingid sa kalaman ng mga dayuhan, may kasama siyang dalawang asset ng PNP CIDG. Yung surveillance, pakikwento niyo sa akin, Teniente. Paano niyo ho napagulo? Monday na, bumalik tayo, nakipagkita tayo din sa Makati. Ngayon, dun pinakita namin yung pera, pumunta na kami sa isang kwarto, sama yung mga Cameroonian. Nag-demo sila. Actually, nag-demo sila kung paano nila gagawin yung scheme nila, yung scam nila. Sinimulan na niyang ilatag ang mga lapad ng pera sa mesa. Pera, nagwantes na eh. Ayun, yung mga pera na yan. Oo. Talagang nakagwantes pa, Kuya Mark, ha? Oo, kasi ikon daw yung chemical. Medyo irritating daw. Okay. Sensitive daw sa... Opo. Dito yung mga pera. Ilalagyan ng chemical yan. Yan yung mismong proseso? Oo, yung proseso na mismo. Tapos naman, yung si Mr. Adam, kausap yung complainant natin sa likod, hinihingi na yung kulang na 90,000 doon sa 100,000. Pero habang nagde-demo, pinatigil ni Mr. White si Cedric sa pagsa-cellphone. Naku Cedric, mauunsyami pa yata ang magic show ni Mr. White. Nung iniabot, yun na, nagdeklara na kaming pulis kami. Opo. Ano yung nangyari dyan? Doon yun na inaresto? Oo, doon na namin inaresto.
Si Mr. White, pilit pang inaagaw ang baril ng isang operatiba ng CIDG. Dumating na ang mga arresting officer at nakasalubong ang suspect. We are the police officer. You're under arrest. Get down! I-just-on mo! Okay! Balik ng kwarto, isa-isa nang inimbentaryo ng mga pulis ang mga gamit ng mga suspect. Nakita ang isang kahon na may lamang bulak, powder, gloves, carbon paper at papel. Lahat ito hinihilalang ginagamit sa pamimeke ng pera. Nakausap ng resibo sina Mr. White at Mr. Adams. Is it true that you are scamming? No, I'm not scamming. What is your work here in the Philippines? I'm not scamming. You're not scamming him. What is your work here in the Philippines? Bro, please ask them to. And why were you running? Because they bring the gun. That's why I'm running. Napag-utusan lang daw sila na ialok ang kanilang investment at mag-demo sa mga interesado. Now someone called me to go there. I don't know what I go do with them. They ask me to go and meet someone there. I go only to assist there. I don't know why. He asked me to meet, say, na your friend. I go meet your friend. They give us instruction that we don't know anything about it. But they give us instruction to do it like that. Dinala ang dalawa sa custodial facility ng PNP CIDG. Nakaharap sila sa mga kasong estafa, forging of banknotes at using fictitious names. First time offender tong mga to. Pero marami ng kaso dito sa Pilipinas na ganyan. Kaya ngayon ang ating hinahanap, yung link nila sa ibang grupo. Ayon sa PNP CIDG, black money scam ang tawag sa kinasasangkutan ng dalawang dayuhan. Ano ho ang modus ng grupo na ito? Yung black dollar, di ba mayroon silang pinapakitang, sinasabi nila mayroon silang euro currencies na galing abroad. Ang problema yung mga euro currency na yon, nagdikit-dikit. Mapaghihiwalay lang natin yon gamit ang mercury content ng ating pera. Ngayon, yung pera naman natin, lalagyan nila ng mga chemical. Pinapasok dun sa aparato nila para matanggal daw yung ma-extract yung mercury content ng ating pera. Dagdag ng mga otoridad. Kung naengganyo kayo sa mga double your money, mga scam na ganyan, buti sigurong magsaliksik muna, magtanong sa mga nakakaalam. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel